Magandang umaga mga Sir Idol. Ito, hindi sanay magsalita pero ito gagawin ko ngayon. Ito, may re-review tayo. Unboxing na rin. Itong padala ni Carporide. Isang waterproof na navigator para sa motor natin. Lalo na ngayon tag-ulan, ito magagamit natin to sa mga biyahe, kaya saktong sakto to ngayon sa panahon na to. Ito yung W702. Ayan, tingnan natin kung anong nasa loob ng box. Ayan, sakto sa panahon talaga ngayon, kasi kahit magulan tuloy pa rin ang biyahe, kasi waterproof talaga siya. Ayan, ito bubuksan na natin. Ayan, ito yung 7 inches yung lapad niya. Ayan, kumbaga saktong sakto yung size. Ayan, may kasama ng wire. Yung wire niya rekta na to sa sa battery. Diretso sa battery. May kasama ng fuse, so wala ka ng pangamba. Ayan. Pero dalawa yung pinadala, yung kasama sa box. Dalawang wire siya. Merong isa na parang USB type siya, na para pag yung motor mo ay may saksakan na ng USB, yung parang charger, yun, pwedeng doon na nakarekta. Yun nga lang, pag maulan kasi pwedeng talaga pumasok sa doon sa charger, so baka magka problema pa pag maulan. Kaya mas maganda pa rin yung yung wire na isa, yung rekta sa battery. Ayan, yan yung dugtungan niya. Ayan, positive negative lang naman kakabit. Ito naman yung ito yung clamp na kasama, kung saan ito yung ikakabit sa handlebar ng motor. Ayan, tapos andun na yung parang bracket niya, kung saan doon mo ikakabit yung monitor niya. Siya, pwede siya sa standard size na handlebar, pwede rin sa fat bar kung tawagin, yung oversize. Ayan, kakabit mo lang sa likod, so higpitan na. Pag mahigpit na, wala nang kawala. Ayan. Ito yung clamp na nakahawak sa handlebar. Ito yung tools na ano ba ang tawag dito, 10mm yata, o tama, 10mm. Ayan, may kasamang fuse para in case na mapundihan. Ayan, may fuse na kasama. Ito naman yung manual. Andyan na lahat, pababasa mo lahat dyan, yung pinaka guide. So walang kahirap-hirap kung paano install, paano i-connect lahat sa cellphone, gano'n. Ito yung likod niya. Yan, 7 inches. Tapos ito yung ito yung pinaka power button niya, hinasa kaliwa. Tapos yung katabi, ito yung lagayan ng memory card. Nakatornilyo siya kasi para hindi siya mababasa. Pero yung memory card na TF card ang tawag, yung medyo malaki.
para pag may mga movie ka, kaya mga music na nakasave, yan, andyan na. Pwede nang gamitin. Yan, meron na rin siyang parang visor niya. Ano na rin siya. Built-in na siya. Hard plastic. Matibay siya eh. Matigas na na plastic. Parang pinakapandong niya. Kaya tara. Install na natin para masubukan. Ngayon, unang-una yung clamp. Siyempre yan, tutornilyo na sa handlebar. Ayan. Tinesting muna natin. Ayan. Tapos, yung likod ng monitor, ikakabit na dun sa yung pinaka-bracket niya. Tapos yan, higpitan na siya. Pag hinigpitan mo na, yun nga. Matigas na siya, matansya mo na yung tigas. Ito naman yung cable na na gagamitin natin kasi may charger naman ako, yung USB sa motor. Kaya ito muna yung gagamitin natin. Ayan, dugtong lang naman siya. Kaya kung tutusin, madali lang din siyang kalasin. Kasi dugtong lang, tapos yung monitor, pipihit mo lang, tatanggalin mo na para safe. Kumbaga pag nasa parking, madali mong mabitbit din. Ayan, may lock siya para hindi basta-basta mabunot. Ayan, testing na natin sa charger ko, USB charger. Ayan. Nung inon ko pa lang, yun, nag-automatic nabuhay na kaagad siya. Pero may power button pa rin siya sa likod. Kaya yan, ito yung pinaka-monitor niya. So yun, nag-connect yung yung Wi-Fi. Siyempre, kailangan buhayin yung Bluetooth. Iko-connect mo yung Bluetooth. Tapos, yung Wi-Fi niya naka-connect din sa kanya. Ayan. Yan, pwede kang makinig ng music, pwedeng pangtawag, pag may tumawag sa'yo, yan, pwede. Ayan, check na natin. Ito yung importante. Ayan, ito yung sa niya, sa mapa niya, navigator niya. Ayan, siyempre, para may internet, kailangan yung data naka-on din. Ibig sabihin, kailangan may load para pag nasa biyahe ka, nasa labas ka, may internet ka, nakakonect kayo sa Google Map. Kaya yan, tara, let's testing na natin, masubukan sa kalsada. Ayun, unang-una, i-on, check lahat, yung Bluetooth, i-connect. Tapos yung Wi-Fi naka-connect din dyan sa cellphone na yan. Tapos syempre kailangan mong buhayin yung data mo para may internet. Para syempre pag gagamit ka ng Google Map, may internet ka, ayun, gagana yung mapa. Tapos syempre para maririnig mo siya, i-connect mo siya sa helmet, sa intercom. Kung may intercom yung helmet mo, yan, para kahit nasa biyahe ka, pwede ka mag-music. Yan. Tapos habang nagsasalita si Google Map, yan, maririnig mo rin. So yan, tara, let's biyahe na.